Kasama sa mga maagang nakasampa ng andas ang kasamahan nating si Ivan Mayrina. Yan ay para mapagbigyan ang hiling ng isang debotong may kapansanan. May live report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jessica, masasabi nating eye-opener itong ating naging karanasan sa pagsampa sa andas kaninang umaga. At bagamat hindi ako deboto, maituturing kong makabuluhan pa rin itong aking pagsuong sa isang bagay na madalas nating ipinagbibigay babala. Sa taon-taong pagko-cover ko sa pista ng itim na Nazareno, kapansin-pansin ang kakaibang kapal ng tao sa taong ito. Paniwala ng pamunuan ng Quiapo Church, dumami ang nagpunta ngayong taon dahil na rin sa sunod-sunod na trahedyang dinanas ng bansa noong 2013. Kaya mula nga sa mahigit 9 milyong tao noong isang taon, inaasahan ng simbahan ng Quiapo na aabot sa 12 milyong deboto ang dadagsa ngayong taon. Sa Quiapo ko nakilala ang 70 taong gulang na si Mang Virgilio Victoria. Mag-isa sa buhay, walang permanenteng tirahan at umaasa sa awa ng mga nagsisimba sa simbahan ng Quiapo. Naisan niyang mamanata sa Pong Nazareno pero di na niya kaya dahil sa kanyang kondisyon matapos malumpok kasunod ng isang aksidente sa pagtitinda. Iisa ang hiling niya na makausap namin. Maaari po sana itong tower na ito ipahid po rin na Nazareno at malaking una na po tatanawin sa inyo. Ito po. Pinaniniwalaan ng mga deboto na nakapagpapagaling ng mga sakit ang panyong naipahid sa poon. Bit-bit ang tuwalya ni Mang Virgilio. Tinungo namin ang Quirino Grandstand. Pasado 1:00 pa lang ng madaling araw, ganito na karami ang tao. Marami ang nagpalipas ng gabi sa Quirino Grandstand. Maging sa pila ng pahalik, ganito na ang sitwasyon. Kumalat daw kasi ang impormasyong puputulin na ang pila. Ilang deboto ang nakita kong hinimatay. Ang batang ito, kinarga na lang para maitawid sa steel barrier. Para maialis mula sa pagkakaipit. Taon-taon ang pista ng itim na Nazareno pero sadyang hindi humuhupa ang init ng debosyon. Pasimula pa lang ang misa daw alas 6 ng umaga. May paunti-unting komosyon na matapos pumuslit papasok ng mga harang ang ilang deboto. Pero di pa man natatapos ang sermon ni Cardinal Tagle. Pahirap na ng pahirap kontrolin ang mga deboto. Kasalukuyan pa rin nagmimisa pero ganito ang sitwasyon dito sa isang bahagi ng grandstand. May ilang mga deboto na nagpupundilit ng pumasok. Ito nagkakaroon ng komosyon, medyo nagkakainitan yung mga naatasang magbantay at yung mga nagpupundilit na makapasok. Kasunod ng girian, pumwesto malapit sa mga harang ang mga bantay pero ilang sandali pa. Kahit hindi pa na isang pangkon, pinalibutan na ng mga debotong andas. Dito ko naramdaman ang siksikan at kahit ang isang malaki at malusog na taong tulad ko, nakaramdam ng hirap sa paghinga. Nakakapagod mo dito yung medyo pinipigil mo yung paggalaw mo, pinoprotektahan mo yung iyong katawan dahil pag medyo nasanya ka ng malakas-lakas, baka mawala ka ng hininga. Sa gitna ng gitgitan at balyahan, ramdam na ramdam kong nakakahawang enerhiya ng bawat isa na nagpupumilit makalapit sa poon. Makalipas ang halos 20 minuto, naisampang poon sa andas. Nang mailabas ang lubid, lalong tumindi ang gitgitan. Nang makalapit ako ng may ilang dipa na lamang sa andas, humingi ako ng tulong sa timon o isa sa mga nagbibigay direksyon sa andas. Ito na, nahawakan na natin ang lupid. Dito ko naramdaman ang bayanihan sa mga deboto. Buhat! Dito na ako para bang pinalutang at mismo ang mga nasa harapan ko nagsabing tapakan ko sila para makasampa. Buhat! Buhat! Masayang pakiramdam na tila ba nakakumpleto ako ng isang mahirap na misyon nang ligtas akong nakasampa at nakababa mula sa andas. Mula sa Quirino Grandstand, agad kong binalikan si Mang Virgilio sa simbahan ng Quiapo. Saan po kayo? Sa lugar po tayo. Naipunas ko. Pakiusap ninyo para sa inyo po yan. Sana matupad yung hiling ninyo. Ano ba yung hiling ninyo? Sa sandaling yon, naunawaan kong pakiramdam ng isang deboto, lalo na ang mga tanging pag-asang pinangahawakan,
ay ang kanilang pananampalataya. Jessica, baka ang tanong ng ilang nating manonood, sa ginawa ba natin, sinasabi na nating mamanata na rin sila? Naku, hindi po. Ang sinasabi lamang natin dito ay lawakan ng ating pangunawa na para sa ilan, walang hahadlang sa kanilang mga paniniwala. Jessica. Ivan, paliwanag mo nga sa akin, para sa isang nakatuntong dun sa andas, no, nakalapit, nakapagpunas nung tuwalya dun sa puon, paano mo masusurvive yung ganong kahirap na misyon o feat? Anong mga tumatakbo sa isip mo? Ano yun? Iniisip mo pa ba yung sarili mo pagka mga ganong pagkakataon? Aminin ko, Jessica, at some point kinabahan ako dahil ma-feel mo yung pressure ng sumisiksik sa'yo dito sa ribcage mo. At yung pressure na yon, yung constant pressure, talagang magkakaroon ka ng shortness of breath. Maghahabol ka talaga ng hininga, hihingaling ka, kumbaga. Tapos kung kukontrahin mo naman yung indayog ng tao, left, right, forward, back, masyado ka namang mapapagod. So talagang go with the flow ka lang. Pero yun nga talagang maubusan ka ng hininga. Ang isa pa natin nakakatakot, Jessica, yung nabanggit mo rin kanina kay Cedric, papaano kung nagkaroon ng, o kung may natumba, di nagkaroon na ng stampede. Isa rin yan sa mga kinatakutan ko kanina dahil maraming beses na akala ko mabubuwal ako. Pero yung mismong siksikan din, yun din ang magpapatayo ulit sa'yo. Kaya in terms of, siguro kung yun sa tanong mo, ano bang mga qualities o characteristics ang kailangan meron ka, hindi ko rin masasagot yan. Kasi walang, kumbaga, no person is strong enough to survive a mob like that. Okay, pero yun nga sinabi ko rin, it's a miracle na nothing untoward happens, no, except yung mga nahimatay, yung mga naipit. Kasi Ivan, ikaw, sandali ka lang na nandun paano kaya yung mga nakapalibot doon, no, ng ilang oras? Paano nila nasusurvive ito? Ang may nakausap ako, Jessica, siya self-confessed panatiko, ika nga niya. Ang sinasabi nila, habang nasasaktan daw sila, lalo silang lumalakas. Siguro, Jessica, dala na rin yun. Scientifically, pwede sigurong i-explain yun as adrenaline. Pero sa paniniwala nila, yun daw nakapagpapalakas nila, yung nasasaktan sila, lalo daw silang nabibiyayaan ng poon. Okay, Ivan, isa pang pinagtataka ko, no? Kasi pag pinapanood mo, panay-panay yung tapon ng tuwalita, panyo, tapos na ibabalik. Parang ano ba yun? Katulad nung tuwalya na dala-dala mo, buti hindi naagaw, no? At naibigay mo kay Mang Virgilio. Pero yung iba, napapansin ko, pag tinapon, tapos na ibabalik din, siguro dun sa mismong taong nagtapon. Sa dami ng tao, pwedeng pag-agawan yun. Ano ba yun? Isa ba yan sa mga honor code na tinatawag na mga deboto, Ivan? Masasabi siguro nating honor code o siguro bahagi na rin ng himala o siguro kung ikaw naman yung may-ari ng panyo, pinakisuyo mo ipunas, babantayan mo yun tututukan mo kung pag tinapon, kung saan direksyon mapupunta. Kaya siguro nakakarating doon sa mga dapat puntahan yung mga itinatapon na panyo. Pero again, bahagi yan ng mystique, ika nga nitong okasyon na ito, marami tayong hindi maintindihan pero nangyayari. Okay, Ivan, yung ibang religious festival sa ibang bansa na nakikita natin sa video, napapanood natin sa TV, nababasa natin, minsan parang they enter into a trance, 'di ba? Yung tipong wala, yun lang ang naiisip na nila, yung kanilang pananampalataya. In this case, would you say trance-like din ito? O parang hindi, kasi parang alam din nila yung ginagawa nila, di ba? O trance-like siya in the sense na parang paano sila nagkakaroon ng ganong klaseng energy to survive. Ika nyo nga, yung ganong klaseng siksikan at balyahan dahil parang amazing. Nakakapagtaka na nasusurvive. Halimbawa, ang isang taong payat o ang isang taong nakatatanda na o ang isang bata nasusurvive yung ganyang klaseng physical demands ng pagsali sa ganyang klaseng prosesyon. So dun sa puntong yon, siguro parang they enter into a state of trance na parang wala na silang iniindang pain o anumang discomfort dahil masyado silang driven dun sa kanilang motivation na makalapit dun sa poon. Okay, pero hindi sila tinatakasan ng common sense and sense of order kasi there is order in this chaos, di ba? Sorry, Jessica, pakiulit naman pero yung tanong. kahit parang trance-like, no, parang amazing na hindi sila tinatakasan ng sense of order. Kasi alam nila kung ano yung tama At
there is sense in this chaos na tinatawag natin. Tama, Jessica, yung observation din na yan, nakita ko kanina na sa kabila ng parang kakaibang lakas ng mga taong pumupunta doon, alam pa rin naman nila. In fact, yung na-experience ko nga personally, yung tinulungan pa ako, meron pa rin silang sense of bayanihan, sense of brotherhood. Ang tawagan pa nga ng mga yan, kapatid. Halimbawa, magpapatulong siya, magpapabuhat siya, kapatid, tulong. So, nandun pa rin yon, yung observation mo na yon. In the meantime, si Mang Virgilio, aanhin daw niya yung tuwalita na yung good morning pa yung brand na naipakiusap niyang ipahid mo dun sa puon, Ivan. Ang sinabi lamang niya sa akin, Jessica, sabi ko, ano po ba ang hiling ninyo? Sana gumaling ako. What specifically, in what sense na gumaling siya? Gusto ba niyang makapaglakad muli dahil halos habang buong buhay niya naka-wheelchair siya? Parang gano'n eh. Ang paniniwala kasi, Jessica, ng marami sa mga kababayan nating namamanata sa Pong Nazareno, talagang milagro ang kanilang hinihiling na wala daw imposible, basta hiniling mo at pinaniwalaan mong mangyayari ay ibibigay daw niya. Sa kabila ng pinagdaanan mo, Ivan, kumusta pakiramdam mo? Pakiramdam mo ba nabugbog ka? Surprisingly, Jessica, sa maghapon, okay lang naman ako. Hindi ko lang alam bukas pagising ko kung baka bukas pa sasakit to. Okay, maraming salamat sa'yo, Ivan Mayrina.